Trey Jemison gagawing standard contract ang kasalukuyang kontrata. Pero bago yan, Los Angeles Lakers apektado sa pagka-out ni Victor Wembanyama ngayong season. Na-diagnose kasi ito na may blood clot sa kanyang kanang balikat. Inaasahan naman na next season na makakalaro na ito para sa San Antonio Spurs. Malaking kawalan pa naman si Wemby sa kanilang kupunan bukod sa ito ang kanilang star player at nangunguna pagdating sa kanilang depensa. Ay malabo na rin si Wemby na manalo ng Defensive Player of the Year award. Lalo at hindi na nga ito eligible sa nasabing award dahil sa 46 games pa nga lang itong nakakapaglaro. At malabo na nga itong umabot pa ng 65 games lalo at out na nga ito ngayong season. Kaya dahil dyan ay mapipilitin ngayon ng San Antonio Spurs na i-sign sa remainder ng season itong si Bismack Biyombo. Noong February 9 kasi ay binigyan ito ng San Antonio Spurs ng 10-day contract. At ngayong araw naman ay muli itong binigyan ng San Antonio Spurs ng 10-day contract. Pero inaasahan na sa-sign ng San Antonio Spurs itong si Bismack Biyombo hanggang sa natitirang mga laro nila ngayong season. Kaya naman ay malabo na itong makuha ng Los Angeles Lakers. Inaabangan pa naman sana nila si Bismack Biyombo para kunin at bigyan ng kontrata. Lalo at hindi nga sila satisfied sa laro nitong si Alex Len na kinuha ng Lakers. Kaya naman ay ang maaari na lang kunin na lang ng Lakers kung sakali man nakukuha pa sila ng isang sentro. Ay ang maalinman ka na Christian Coloco or Trey Jemison na parehas na nasa two-way ang mga kontrata. Parehas din kasi ang dalawang players na ito na maaari nilang asahan sa depensa at pagkuha ng rebounds. Na kanina nga ay nakagawa itong si Trey Jemison laban sa Portland Trail Blazers ng 6 points for rebounds na meron nga itong positive 6 sa loob ng court. 14 minutes nga lang itong nakapaglaro kanina pero malaki yung impact na dala niya sa Lakers. Kaya kung kukuha man sila ng big man ay mas okay itong si Trey Jemison na i-convert nila sa standard contract ang kontrata. Para naman sa playoffs ay makalaro ito kasama ng kanilang kupunan. Lalo at baka magkulang sila ng big man kung hindi sila magdadagdag. Na ang tangi nga lang mga sentro ng Lakers sa ngayon ay sila Jackson Hayes at Alex Len. Na alam naman natin na kulang ang mga big man ng Lakers sa kanilang front court. Natiyak na mahihirapan ng Lakers sa Denver Nuggets kapag nakaharap nila ito dahil kay Nikola Jokic. Kung si Anthony Davis nga ay nahirapan dito kay Jokic, ano pa kaya sila Jackson Hayes at Alex Len. Pero kung marami kasing sentro ang Lakers, mas maganda ito, at least may iba-iba silang rotation sa kanilang front court na pwedeng ilagay sa kanilang lineup para kay Nikola Jokic. Lalo at ang kapalitan din naman nito ay si DeAndre Jordan. Kaya kung magagawa ng Los Angeles Lakers na mailagay si Nikola Jokic sa foul trouble ay advantage ito para sa Lakers. Ang tangi nga nilang dalang sandata ay ang opensa mula kana Austin Reeves, Luka Doncic at LeBron James. Napanigurado na mahihirapan ng Denver Nuggets sa Los Angeles Lakers kapag nakuha na nila ang kanilang chemistry kasama itong si Luka Doncic. Sa ngayon kasi ay nag-e-struggle pa ito sa kanyang shooting at hindi niya pa naibabalik ang kanyang dating laro. Na kanina nga ay pinagpahinga muna ito ng Lakers lalo at back-to-back game kasi ang naging laban nila sa Portland Trail Blazers. Nakahapon nga ay nakalaban din kasi nila ang Charlotte Hornets na kung saan ay natalo nga sila laban dito. Sa ngayon ay nasa pang-5 pwesto na ang Lakers sa West na may record na 33 wins and 21 losses. Susunod nga nilang makakalaban sa linggo ay ang Denver Nuggets. Na dito ay malalaman na ng Lakers management na kung kailangan pa ba nila kumuha ng sentro. Lalo at ang kupunan lang naman ni Nikola Jokic ang kanilang makakaharap. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?